Fact boys and girls, anong lagay? Abay, napansin mo na ba kung gaano magkakaiba ang hugis ng pusod ng mga tao? Siguro may nakita ka na nakaluwa, may butas na malalim, may parang linya-linya, o minsan parang maliit na uka lang. Grabe no? Pambihira talaga. Pero kung iisipin mo, bakit nga ba iba-iba ang hugis ng pusod natin? May biological explanation dito at interesante talaga ito. Kaya samahan mo ko at tuklasin natin kung bakit iba-iba ang ating pusod. It's me, Maya, at ito po ang Oh No ng Factio Daily. Una sa lahat, kailangan mo munang maunawaan na ang pusod o belly button ay marka ng kung paano ka lumaki sa sinapupunan ng nanay mo. Ito ang totoong simula. Habang nasa sinapupunan ka, may umbilical cord na nagkokonekta sa iyo at sa iyong ina. Dito pumapasok ang oxygen at nutrients para lumaki ka. Pagkapanganak mo, pinutol ng doktor o ng midwife ang umbilical cord at doon nagsimula ang pag-form ng pusod. Ngayon, iba-iba ang hugis ng pusod dahil sa paraan ng pagtatali o pagputol ng umbilical cord. Kung masyadong malapit sa tiyan ang hiwa, pwede itong maging ini o butas na malalim. Kung medyo malayo naman, mas malamang na lumabas o outie ang pusod. Simple lang pero epektibo sa hugis ng pusod mo. Pangalawa, may epekto rin ang paghilom ng sugat pagkatapos putulin ang umbilical cord. Hindi lahat ng sugat ay pareho ang proseso ng healing. May mga tao na mas mabilis humilom, kaya nananatiling malalim ang pusod. May iba naman na nagkakaroon ng konting tissue o scar, kaya mas lumalabas ang pusod. Bukod dito, nakakaapekto rin ang laki at hugis ng tiyan o abdominal muscles mo. Kung medyo mataba o manipis ang tiyan, iba rin ang posisyon at hugis ng pusod. Kaya pala may mga tao na parang maliit na uka lang at may iba na mas lumalabas. Alam mo ba na may mga medikal na kondisyon na pwedeng magpalit ng hugis ng pusod? Halimbawa, ang umbilical hernia, kung saan may bahagi ng bituka na tumutulak palabas ng pusod. Sa ganitong kaso, kahit dati ay ini, pwede itong maging outie. Kung tatanungin mo kung alin ang pinakakaraniwan, ayon sa data mula sa Mayo Clinic, mga 90% ng pusod ay ini at 10% lang ang outie. Nakakatuwa dahil kahit kakaunti lang ang outie, malinaw ang epekto sa itsura ng pusod. Isa pang interesting fact, lahat ng mammals na nagbubuntis ay may pusod. Ang hugis at laki nito ay nag-iiba depende sa species. Kaya pala pambihira ang biology. Kahit sa simpleng pusod, makikita mo ang diversity sa kalikasan. May cultural angle din. May ilang kultura na pinapahalagahan ang hugis o itsura ng pusod, habang sa ibang lugar, walang specific significance. Pero sa fashion at photography, nakikita rin minsan ang aesthetic factor ng pusod. Kung iisipin mo, lahat ng factors, paraan ng pagputol ng umbilical cord, healing process, anatomy ng tiyan, at genetics, pinagsama-sama para bumuo ng unique na pusod. Kaya, hindi lang basta marka ang pusod. May biology at kwento rin ito sa buhay mo bago ka pa man ipinanganak. Grabe no? Pambihira talaga ang biology sa simpleng pusod lang. Kaya sa susunod na tignan mo ang pusod mo sa salamin, tandaan mo na may kwento at science na nakatago dito. Comment mo nga sa baba kung ini ka o outie. Oh no! The world is weird and we are here to prove it. Ako po si Maya. Till next time. Shing! Sa mga kwentong pambihira, sumubaybay, subscribe! Fact your day, facts, science, and history. Fact your day, legends, waves, and history. Fact your day. Tantaran